Ninang Mildred, makinig ka lang sa akin. Kami ni... Sinugod ni Vito si Jasmine kung saan iniwan niya si Heather, pero naisahan siya nito kaya nakuha niya ulit ang dalaga na agad niyang nilapat yung kutsilyo sa leg niya, kung saan sinumbat ni Jasmine na gusto siyang patayin ni Vito, na baka gusto niyang unahin na ang anak niya. Kaya nagmakaawa si Heather sa daddy niya na ibaba niya yung baril niya, na agad naman siyang sumunod at agad niyang sinabihan si Jasmine na bitawan niya ang anak niya. Nang sakto namang paparating na sa Iris, kaya nakita niya yung mga pulis na sumusugod, kung saan binili niya si Camila na huwag siyang bababa ng kotse. Agad tinulak ni Jasmine si Heather papunta kay Vito, sabay kinuha niya yung bis at pinukpok niya sa ulo nito, kaya nahilo si Vito na agad-agad nilapat ni Jasmine yung kutsilyo sa leg niya at nanggagalitin ito sa galit, habang takot na takot naman si Heather. Saktong dumating sa Iris na nasa di kalayuan, kaya agad siyang sumigaw at tinawag ang daddy niya, pero sinigawan siya ni Vito at sinabihan siyang ilayo na niya si Camila, kaya agad-agad tong tumakbo papunta sa kotse. Sakto namang dumating si Tyrone na agad binitawan ni Jasmine si Vito at hinabol nila si Iris. Hindi naman makatayo si Vito dahil nahihilo pa, nang sakto namang dumating ang mga pulis na agad-agad silang kinuha at sinabihan ni Eric ang ibang mga kasamahan niya na siya na ang bahala, sabay umikot pa ito sa lugar. Sakto namang sumugod ang mga tauhan ni Vito at napatumba nila yung mga pulis, kaya agad-agad nilang tinakas ang magama. Dismayado naman si Eric dahil nang rumisponde sila ay nakatakas na sila Vito at Heather. Habang nagmakaawa si Camila kay Iris na ibalik na siya sa mami niya, lalo takot na ito, pero sinabihan siyang wag itong maingay. Hindi naman tinigilan nila Tyrone ang paghahabol sa kanila, at nang makita naman na Iris sa side mirror na mag-o-overtake si Tyrone ay binaril niya ang sasakyan nila, at dahil sa pag-iwas ni Tyrone ay huminto yung sakay nila, kaya hinabol nila sa Iris pero nakalayo na ang mga ito. Nang makita nila yung gamit nilang kotse ay agad silang bumaba, pero nang i-check nila ay wala na doon ang bata maging sa Iris. Pasigaw na nagmakaawa si Jasmine na ibalik na niya si Camila, lalo't siya ang gusto niya, kaya andoon na siya at malaya siyang patayin kung gusto niya, wag lang niyang saktan ang anak niya. Sinubukang sumigaw ni Camila pero tinakpan ni Iris yung bunganga niya, sabay binilin pa niyang sumunod siya sa lahat ng sasabihin niya para hindi siya masaktan. Sabay tumakbo na sila at nagtago. Pero nang makalapit na sila Jasmine at Tyrone ay binaril niya ito, na agad-agad namang tumakbo si Camila. Binili ni Tyrone na bumalik na si Jasmine sa sasakyan pero hindi ito pumayag, kaya naghiwalay na sila. Nang tatawid na si Tyrone ay saktong dumating sila Vito, kaya agad sinugod ng mga tao niya. Nang mapatumba ni Tyrone yung mga umatake sa kanya ay agad siyang tumakbo, na hinabol naman ni Vito at pinagbabaril siya pero hindi siya natamaan. Habang na-corner na Iris si Jasmine na agad niyang tinutukan ng baril, sabay sinumbat niya na siya ang sumira sa lahat, sa marriage niya, pamilya niya at pati ang pag-asa niyang magbagong buhay. Giniit ni Jasmine na kahit ano pang gawin nila ay wala nang magbabago, na nangyari na ang nangyari at nasaktan siya na Iris, pero nasaktan din niya ito at kahit magkasakitan pa sila ay wala nang magbabago, na bakit gustong-gusto pa rin niyang maghiganti, na agad namang sinumbat na Iris na yun ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Sabay pinaalala niyang sinabi ni Jasmine na kaya niyang isakripisyo ang buhay niya para kay Camila. Kaya lumuhod si Jasmine na agad namang sinabi ni Iris na may lugar pa rin si Camila sa puso niya, na kahit anak niya ito pero hindi na magbabago ang kagustuhan niyang mapatay si Jasmine. Kaya agad namang inagaw ni Jasmine yung baril pero nalamangan ni Iris at nangahampasin na sana niya ng bato ay saktong dumating si Camila, na agad niya itong inawat, pero nang hahawakan na ni Iris para kunin ang bata ay tinulak niya ito, sabay lumapit kay Jasmine na agad-agad namang kinarga ang anak niya, na agad silang tumakbo. At sakto namang dumating si Vito at babarilin na sana niya ang magina, pero inawat naman na Iris dahil baka mabaril si Camila, sabay hinabol na niya sila
at sumunod naman ng daddy niya. Dahil may tamang si Jasmine ay nanghina na ito kaya nagtago sila pero naabutan at nahanap sila ni Iris na agad siyang nakiusap na wag niyang kunin ang anak niya pero pilit pa rin kinuha ni Iris at sinabihan niya si Camila na hindi niya ito sasaktan. Agad niyang kinarga si Camila sabay tatakbo na sana ito nang saktong dumating na si Vito at nag-blurred ang paningin niya dahil sa nahihilo pa ito na epekto ng pagkahampas ni Jasmine ng base sa ulo niya at nang maaninag niyang tumatakbo na si Iris, karga-karga si Camila ay pinagbababaril niya ito lalo't magkapareho ang kulay ng damit nila Jasmine at Iris. Pero nang napasigaw si Camila ng ninang ay napagtanto niyang si Iris ang nabaril niya. Agad-agad itong tumakbo at nilapitan niya ang anak niya kung saan humingi ito ng tawad dahil siya mismo ang nakapatay kay Iris habang pinagmamasdan naman siya ng anak niya hanggang malagutan ng hininga. Nagulat naman si Jasmine sa mga nangyari dahil nakarma na si Vito sa kanyang kasamaan na mismong sarili niyang kamay ang kumitil sa buhay ni Iris. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang huling episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa huling episode. Marami pong salamat.